Senator Pacquiao had the floor just a while ago. We'll just continue, Senator Pacquiao, then we'll call Senator De Lima, and then Senator Trillanes hasn't had his turn yet. Senator Trillanes, you're next. Thank you, Mr. Chairman. So nakita po natin yung presentation ng mga pulis at nakita po natin ang pagbabago, yung crime rate na bumaba talaga, no? Doon lang sa killings, doon sa maraming mga namatay dahil dito sa massive na pagsugpo sa illegal na droga, campaign against illegal drugs. Yun nga, sinabi ng mga pulis na ang lahat ng mga namamatay, hindi lahat kagagawan ng mga pulis yun sa kanilang operation. Kumbaga, dahil siguro sa massive operation ng illegal drugs, campaign illegal drugs, yung mga drug lords, drug pushers, pinapatay na nila yung mga tao nila. Sila na rin nagpapatayan dahil sa baka isumbong o ikanta yung mga pangalan nila, lalo na kung may mga malalaking tao na sa likod, no, na dito sa mga campaign against illegal drugs. Kaya yun yung nangyayari. So I'm sure naman siguro, Mr. Chairman, na masaya tayo dahil sa sipag ng ating mga kapulisan ngayon na pinamumunuan ni PNP Chief Ronald De La Rosa, at napakaganda yung mga accomplishment niya within 3 months, no? Dapat tayo magpasalamat dahil nagkaroon tayo ng isang Chief PNP na katulad ni Ronald De La Rosa na talagang head-on, no, dito sa to fight against illegal drugs. At wala tayong ang gusto nating ipaalam dito, wala tayong pinapanigan dito kundi yung statistic, yung resulta ng mga trabaho. Kaya ko naman sinasabi na kanina bago nag-present yung PNP, parang boxing yan, may tail of the tape. Kasi I'm not attacking the past administration, but I'm just comparing of the result of this yung numbers ng solved crimes at saka mga nakasuhan, arrested na mga kapulisan, at maraming, I'm sure hindi ganito karami yung mga arrested sabi nga ni General De La Rosa, hindi 22,000 ang arrested nung past administration, which is mas maganda ngayon kasi mas marami silang naaresto dito sa mga ipinagbabawal at against mga crimes na hindi lamang sa droga kundi marami pang mga ibang crimes na naaresto din nila. So dito siguro sa Mr. Chairman sa aktibo at masipag ng kapulisan natin at itong paliwanag ng presidente sa atin, ng Pangulo, na hindi naman talaga niya directing inuutos na pagpapatayin lahat yung mga drug addicts, kundi ang sinasabi niya, ang instruction niya doon sa mga kapulisan, kung ang buhay ninyo nalagay sa delikado, mabuti pang, kaya nga sa amin nga, mabuti pang tayo maariglo kaysa tayo inaariglo. Mahirap yun, no? Kahit sa Amerika, nanonood ako yung programa na police cop, yung hinuhuli yung mga bad pag may inaaresto tapos sinabing itaas ang kamay tapos hindi ka nakinig, binaba yung kamay mo doon sa bulsa, hindi na pinapadukot yung kamay doon sa bulsa, binabaril na kaagad kasi sinabing taas, bakit mo dumukot ka pa sa bulsa mo? O doon siguro doon yung mga situation na hindi mo pwedeng palampasin yon, at kaya nangyayari yung mga ganun. Pero despite of that, ang daming mga arestado, Mr. Chairman, na dapat ang focus din natin hindi lamang dito sa extrajudicial killing, kundi ang focus din po natin sana, no, para sa akin dito sa ating
investigasyon, kundi yung rehabilitation center. Dahil maraming mga sumuko, maraming mga naaresto na kailangan nating i-rehab, kailangan nating tulungan. Which is pinaliwanag naman at yung presentation ng isang witness kanina ni Police Senior Superintendent Dionisio Abudi. Napakaganda yung programa para tulungan yung mga kabataan na nalulong sa mga masamang bisyo at tinuturuan ng magandang asal at magandang pagkikitungo sa kapwa. Yun po siguro Mr. Chairman, no, at marami po akong katanungan pero hindi lang naman kasi ito ang witness natin ngayon ang mag-testify ngayon, kundi mayroon pa tayong mga mag-testify. So yung mga katanungan ko mamaya to follow pa doon sa mga ibang mga testigo at mga magbigay ng mga pahayag ayon doon ungkol dito sa extrajudicial killing. So gusto ko lang malaman, Mr. Chairman, na bakit natin, for the record, bakit natin atakihin ang programa ng administrasyon ngayon na napakaganda man para sa atin? Bakit natin hindi tanungin ang mga taong bayan? Siguro yung mga magrereklamo, bakit kayo nagrereklamo? Ang ganda ng resulta. No? Ang ganda ng resulta ng mga numbers o statistic ng resulta ng mga pagresolba ng krimen dito, bumaba lahat. Except lang maintindihan natin yung pinaliwanag ng mga pulis dahil tumaas yung killings because of this massive campaign against illegal drugs, which is hindi lahat yan kagagawa ng mga pulis yung mga operation nila, kundi kagagawa niya ng yung mga drug lords, drug pushers. Dahil dito sa massive nga na campaign ng illegal drugs, ayaw nilang malaman yon, ayaw nilang isumbong at ikantang pangapangalan nila at pinapatay nila yung mga tauhan nila at sila rin nagpapatayan. Yun lang, Mr. Chairman. Salamat. All right. If the Senator De Lima is done, we shall now have Senator Pacquiao. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Magbisaya kami o magtagalog? Tagalog. Okay, Tagalog na lang para hindi na humaba pa. English din. Okay, Tagalog na lang. Gusto ko pong itanong ulit for the record, Mr. Chairman. Sino pong nagdala sa inyo rito? Sino pong nag-imbita po sa inyo? May invitation po ang Senate Committee po. Yes, that's based on the Senator De Lima's request and the statement made by Mato Bato. So, kayo pong dalawa, alam niyo po ba bakit kayo nandito ngayon? Yes, Your Honor. Ano po? Bakit kayo nandito ngayon? Ano pong dahilan? Ine-expect po namin yung pagre-refute namin doon sa mga aligasyon na tinitestify po ni Mr. Matubato, Your Honor. Narito kayo ngayon kasi sinali kayo at idinawit kayo ni Matubato sa kanyang testimony na kayo ay part of DDS. Tama po ba? Yes, Your Honor. Gusto ko po lang kasing i-klaro for the record, Mr. Chairman, na nandito kayo dahil kayo nanawit at isinama doon sa sinabi ni Mr. Matubato, ni Edgar Matubato, na sabi niya may DDS daw. At ito ang gusto nating malaman kung talaga bang may DDS. Pupunta tayo dyan sa katanungan na yan. Una kong pangalawa, nandito ngayon kasi idinawit din kayo doon sa
tatlong pinatay na kayo ang kasamang pumatay. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. Actually, ang sabi ni Matabato, no, nabasa ko yung affidavit ni Matabato, ang sabi niya, nandun sa ano niya, SPO3 June Ayaw. PO3 ka lang pala? PO3 pa po. PO3. Na-promote kaya yata ng SPO3 ni Mr. Matabato. Doon naman sa kay SPO, ano ka ba? SPO2? SPO1, Your Honor. SPO1. Kasi doon sa statement ni Matabato, SPO2, Humawan. Yes, Your Honor. So, ang pinagtataka ko lang dito, una, sabi niya, palagi kayo nagkakasama, close kayo. So, I'm sure, malalaman din yung mga ranggo ninyo. Malalaman din yung mga posisyon ninyo. Kung close kayo ni Matabato. Close ba talaga kayo ni Matabato? Hindi, Your Honor. Okay. Gusto kong balikan lang po yung sinabi nyo kanina para maliwanag lang yung kay John Pala. Dito sa statement mo, paano mo pala nalaman na 3 beses na pinagtatangkahan yung buhay niya? Your Honor, well-known kasi si Mr. Pala sa Davao City. So, first attempt po, puputok talaga yung balita. Second attempt, much more doon sa pangatlo po. Tapos may mga attempt sa kanya na tinulungan mo pa? Yung, di ko lang matandaan po kung yung first ba o second. Basta doon yan na nangyari sa may circumferential road, Bahada, Davao City, Your Honor. So maliwanag na yung accusation ni Matabato na kayo ang pumatay kay John Pala ay hindi totoo dahil kayo ay tumulong pa doon sa mga may isang beses na insidente na nag-attempt sa kanya na papatayin siya. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Okay. Pangalawa po, sa palagay ninyo, alam ko naman na alam nyo ito eh. Itong DDS, may alam ba kayo sa DDS? Totoo ba itong DDS sa Davao? Your Honor, pabalik-balik mo po yung question na yan. Pabalik-balik din po kami na magsalita na walang DDS sa Davao City. For the record, Mr. Chairman, gusto ko lang i-clarify kasi kaya nandito yung investigasyon because of this issue DDS for extrajudicial killing. In fact, sa totoo lang, Mr. Chairman, ayaw kong tawagin na pangit sa imahe natin na tawagin natin extrajudicial killing na pag tinawag mo kasing extrajudicial killing, yung mga nangyayaring patayan, parang ang gobyerno natin nag-uutos na, ang definition kasi, pinaliwanag na ni Senador Lacson yung definition ng extrajudicial killing, ay may authority ng government para patayin yung yan ang extrajudicial killing. So, pangit masyado pakinggan, no? Ang pangalan natin, ang imahe natin dito, nasisira yung image natin. Hindi lang tayo kumbaga, hindi lang isa-isa sa atin dito, kundi tayong mga Pilipino. No? Pati mga mamayang mga Pilipino nadadamay. So gusto ko lang iklaro ito, na itong aligasyon ni Mr. Edgar Matabato about sa existence of DDS. Kaya ko naitanong ito. Ngayon, Mr. Chairman, noong nag-imbestiga ang CHR for the record about existence of DDS, alam naman po natin, may records yan. Open to the public yan, yung records na yan, records ng pag-imbestiga ng DDS sa Davao, ng CHR, at sinabi na walang DDS sa Davao.
At ito ngayon, kasi tumatagal ang oras natin dito sa Senado sa investigasyon sa DDS na yan. Gusto kong matapos na itong issue na ito dahil parang natitigil yung bansa natin doon sa mga problema na dapat pa nating harapin. No, dapat pa nating harapin. Itong mga witness na to, gusto kong may sinumpaan naman kayo na magsasabi kayo ng katotohanan dito at walang kasinungalingan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay, nandito kayo, sabi ni Matubato, nakasama kayo sa pagpatay doon sa kay John pala. Totoo po ba o hindi? I categorically deny, John. Okay. Pangalawa, sinabi ni Matubato na may kasama din kayo doon sa pagdukot at pagpatay sa isang DI. Dan sa instructor ba yan? Yes, Your Honor. Totoo ba yan o hindi? Hindi po totoo yan, Your Honor. For the record, Mr. Chairman, na para marinig natin yung both side, Matubato, and itong mga tao na dinamay niya at isinalin niya para mapaniwala ang buong sambayan ng Pilipino na totoo ang kanyang testimony sa itong papaniwala niya sa taong bayan na may DDS, which is kahit yung CHR nag-imbestiga, wala naman talagang DDS. Wala naman talagang DDS. So kinaklaro ko lang, Mr. Chairman, yung para matapos na ito, hindi na pa madami pang investigasyon para matapos na kaagad. Gusto ko nga dapat bukas matapos na itong para maka-move on na tayo. Ibang bagay naman ang pag-uusapan natin, ibang bagay naman ang issue ang pag-uusapan natin, yung problema ng bansa natin, hindi lang dito nakatutok. At gusto kong malaman, ilang taon na ba kayong magkakilala ni Matubato? Kayong dalawa, kahit sino sa inyong dalawa magsumagot. Hindi ko matandaan, Your Honor, kung ilang taon. Basta nakikita ko lang paminsan-minsan pumupunta ng opisina ng Hinos. Pero kung taon ang pag-uusapan, hindi ako specific sa taon, Your Honor. 1 year, May idea ka ba? 1 year, Excuse me. 3 years, 5 years? 2 years. You are a seasoned policeman. Please answer the question. Isipin ko muna, Your Honor, ha? Sige, habang iniisip mo, Juan, pupunta ako kay Ayaw. Matagal ko na pong kilala si Matubato, Your Honor. In fact, 10 years? More than that, Your Honor. 2002. Before the creation of Venus Crime, Your Honor. Kilala ko po siya. Ba't kilala mo si Matubato? Is he, with the permission of Senator? Ba't kilala mo siya? Is he a known thug? Kung ba siya, siga ba siya? Parang kakapirasong tao. Sabi nga ng isa, 4'9" o 5'1". Hindi ko maintindihan. Ha? Si Edgar Matubato, kagaya po ng testimony ni SPO Trilas Cañas, Your Honor. Meron po din akong sister na retired police officer. Kasama noong Eddie Matubato. Eddie, Eduardo Matubato, yung opisyal Ano yan? po Oo. na pinsan ata niya ni Edgar Matubato. Doon ko po una nakilala yan si Edgar Matubato kasi kasama-kasama ni Sir Eddie Matubato yan siya. Okay. At nung nagkakilala na po kami doon sa heinous crime, ako po ang nagbinyag sa kanya na commander robot nga po. Kasi yung ayos niya para sa commander robot. Mr. Humawan? Siguro mga 3 years, Your Honor, kay yung yung dyan ako sa heinous crime, 2001, from 2001 to 2009. So bihira man siya. Hindi man palagi na makikita ko pumapasok ng So you don't really opisina. know him? Nakilala ko din, Your Honor, kay paminsan-minsan pumapasok man sa opisina. Pero yung na-assign ako dyan sa heinous crime from 2001 to 2009. So
Bihira man, Your Honor. Gusto ko lang maintindihan sa inyong dalawa at lahat ng nagsasabi rito. Si Matubato, obviously kilala kayo lahat at kilala nyo siya. Para lang malaman ko kung ano talaga siya, ano talaga ang pasok ng taong yan. Siya ba ay snitch? Siya ba ay tiga-tip? Siya ba ay mahilig sumama sa mga pulis? Mag-raid? Maraming ganun. Mayroon ko, maraming ganyan. Mga tawag namin dyan, parang amuyong, hausyaw. In short, anong pagkakaalam nyo kay Matubato? Yes, Si Matubato po, para sa akin, parang brusko talaga siya. Brusko? Brusko to, talaga po. Doon po sa city namin, habang papunta yan sa heinous crime po, bit-bit niya yung importin niya, tsaka may mga pouches po siya. Ang laman po, granada. Kaya ayaw kong lalapit sa kanya kasi granada eh. kumbaga lethal weapon siya si Joe Pesci. Parang ganon siguro. Napanood mo ba yan? Bakit? Kayo, PNP, kayo ito pinapayagan. Kasi po, yung pong claim niya na member daw po siya ng Kapguman ata yun. Pero sumasama-sama siya sa inyo. Ay, hindi po. Hindi Hindi. sabihin, umalis ka na, katulad ng lethal weapon. Umalis ka na, sabi nila kay Joe Pesci, pero nandun pa rin. Mahilig nung mayroon ko maraming ganyan eh, mga, ang tawag, hausyaw. Bakit napapayagan ninyo na may dala siyang granada at saka high power gun na naglalakad lang dyan sa labas? Sa pagkakaalam ko nga kasi po, membro siya ng yung auxiliary. Yung Kahit na, may pakinabang ba kayo sa kanya? Yung isa sa inyo may pakinabang kasama sa real estate. Ang sa amin po, yung pag nasa opisina po siya, inuutos-utosan lang po namin. Minsan po, palutuin namin. Ang tawag doon, tig. Tig. Tigloto. Gawa nito, tiggawa nun. Tiga plancha, tiga takbo doon, tiga takbo ron. Minsan Diba? tagalinis po. Meron ba yan? Meron ba tig na naka-M14? Saka merong granada. Granada. Ba't pinapayagan nyo? Nobody cared. Tigas. So ganun lang siya. Talagang kumbaga ko nandun siya, naka-antabay. Opo. Okay. Senator? Yun lang po yung gusto ko lang mag-clarify for the record, Mr. Chairman, na lahat yung mga paratang ni Matubato, nasagot nila at narinig natin at dininay nila at yung mga testimony nila, narinig din natin lahat yung buong testimony nila at paano sila sumagot. Siguro may idea na tayo kung sino nagsasabi ng totoo o hindi.